Praise God. Magandang gabi po at magandang buhay sa bawat isa. Salamat po sa ating worship team. At salamat po sa isa na naman pong pagkakataon na tayo po'y muling nagkasama-sama upang patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon ngayong gabi. At salamat din po sa opportunity na makapag-share muli. Pangalawang pagkakataon na makapag-share. At salamat po sa ating pong tatay, Bishop Willie, at sa ating pong mga pastor na kasama ngayong gabi. Happy Pastor Month po sa buhay ng bawat isa. Sa ating pong mga sumusubaybay sa ating pong Facebook Live, magandang gabi po at magandang buhay sa bawat isa. Praise God. At katulad po ni Pastor Alex, maiksi lang din po akong magturo. Nung nakaraan, kung natatandaan po ninyo, ako yata yung pinakamaiksi na nagturo. Praise God. At ngayon pong gabi ay mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Diretso na po tayo. At samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa isa na naman pong pagkakataon na muli kami po ay makapag-aral at makapagbulay-bulay ng inyong pong mga salita. Ang aming pong hiling at panalangin, biyayaan niyo po kami, Panginoon, ng bukas na kaisipan at patuloy na karunungan at kaunawaan na nagmumula sa inyo upang ang mga salita na amin pong maririnig at patuloy na mahayag sa aming pong kalagitnaan ay magbigay po, Panginoon, ng kapangyarihan para sa pagbabago po ng aming pong mga buhay upang kami po'y patuloy na makalakad ng naayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, sa pangunguna at paggabay ng iyong Espiritu ang banal na siyang patuloy na kumikilos at nangunguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen at Amen. Praise the Lord. Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon. Yung pong palakpak naman po yung libre at yan naman po ay para sa ating pong Panginoon. Hindi po para sa akin kasi kung para sa akin lang, hindi naman ako para palakpakan po ninyo, kundi ang Panginoon kung bakit tayo lagi po ay pumapalakpak. Praise God. Ang aking pong teksto ngayong pong gabi ay bubuksan po natin sa aklat po ng unang Juan, 1 John chapter 5 verse 4 to 5. Praise God. Ito po, ayan, sa ating pong harapan. Sabi po, for whatever is born of God overcome the world, and this is the victory that has overcome the word of faith. Who is he who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God. Pagpalain po ang pagkabasa ng kanyang buhay na salita. Ang title po ng aking pong mensahe ngayong gabi ay Walk Victoriously as a Christian. Yan po yung title. Walk Victoriously as a Christian. Tayo po ay pwede po makalakad na mananagumpay bilang isang mananagumpay. Pero sa panahong ito ngayon, parang sabi po ng iba, parang imposible nang makalakad tayo na mananagumpay dahil sa ating pong mga nakikitang sitwasyon sa ating pong pinagdadaanan sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Kasi kung titingnan po natin ang mga balita, parang imposible pang tayo makalakad na isang Kristiyanong mananagumpay. Pero po, bilang mga mananampalataya, tayo po'y inilaan ng Diyos bilang mananampalataya upang lumakad na hindi po talunan kundi totoong mananagumpay. Hindi po dahil sa ating lakas o kakayanan, kundi dahil sa ating pong Panginoong Hesukristo na kumikilos sa buhay ng bawat sa atin. Amen? Sabi po, in our faith, according in 1 John 5:4, victory overcome the world, needed on our faith. Sabi nga po, kailangan ng ating pong pananampalataya. Para daw po tayo po ay makalakad na mananagumpay sa buhay na ito, kinakailangan natin ng pananampalataya. Kung gusto daw po nating, sabi nga po, maging matagumpay sa buhay na ito, kailangan natin ng pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. Sapagkat hindi po tayo magtatagumpay kung hindi natin kasama ang ating Panginoon. Kaya po sa bawat araw ng ating buhay, kailangan alam natin na kasama natin
ang ating pong Panginoon. Bagamat hindi natin siya nakikita, o hindi man natin nararamdaman, paniwalaan natin na kasama natin ang ating Panginoon. Sapagkat siya ang may sabi, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Amen? Praise God. Hallelujah. Sabi po, live victoriously. Sabi po, kailangan po mabuhay tayo ng mananagumpay. Sabi po, ngayon, pag-usapan po natin ang tatlong bagay para makalakad tayo bilang mananagumpay na Kristiyano. May tatlong bagay po na akong isi-share sa inyo para makapamuhay tayo o makalakad tayo bilang matagumpay na mananampalataya. Para maunawa natin kung paano mamuhay ng matagumpay ang isang Kristiyano sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi po, para daw po tayo po ay makapamuhay ng mananagumpay, kailangan natin ang pananampalataya. Kasi kung walang pananampalataya, imposible tayo makapamuhay ng matagumpay. Kaya kailangan natin sa buhay natin yung pananampalataya sa ating Panginoong Hesus at sa tinapos ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kasi doon lang po tayo kukuha ng kalakasan doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Sabi po, to learn the trick, tatlong hakbang para po tatlong bagay para tayo po ay ma-maintain po natin ang maging matagumpay tayo sa paglakad natin sa pananampalataya. Tatlong bagay o hakbang para ma-maintain natin na tayo po'y makalakad sa pamamagitan ng matagumpay na pananampalataya. To apply, sabi po, to apply principle of victorious Christian life daily. Yung una po, sabi po, ay to learn tatlong bagay. Tayo po ay matuto ng tatlong bagay para humakbang, para manatili po matagumpay ang ating buhay sa pananampalataya. Tapos to apply the principle of our victorious Christian life. Para tayo, i-apply daw po natin yung ating pong natutunan o yung ating pong yung salita ng Panginoon na ating napapakinggan para tayo po ay maging matagumpay. Number 1, faith in God. Yan po. Kailangan po maniwala tayo sa ating pong Panginoon. Faith in God. The foundation of victory. Sabi po. Yung pong pananampalataya sa Panginoon, yan po ang pinakamagandang pundasyon para tayo po ay magtagumpay. Kasi imposible magtagumpay ka kung wala kang pundasyon. Sabi nga po, ang isang tahanan ay hindi po magiging matibay kung mahina ang pundasyon. Amen? Hindi po magiging matatag kapag dumating na sa pagsubok, problema, bagyo, kapag mahina ang pundasyon. Marami po kasing mga tahanan, pinapaganda lang nila yung labas, pero hindi maayos yung pundasyon. Kaya kailangan po sa mga architect, bago po sila gumawa ng isang tahanan, ang tinitingnan po muna ay yung quality ng lupa, kung maayos para maging matibay yung pundasyon. Kaya nga po, sabi po, magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya sa ating pong Panginoon. Faith in God, the foundation of victory. Sabi po doon sa ating pong binasa kanina, doon sa 1 John 5:4, yan, for whatever is born of God, overcomes the world. Sabi nga po dyan, di po ba? Amen. Naniniwala po tayo na tayo po bilang mananampalataya, magtatagumpay tayo na ang sinumang nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po dahil sa ating ginagawa, kundi dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Amen? Praise the Lord. Sabi po sa Hebrews chapter 11, verse 1, sabi po, now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yan po. Sabi po, ang pananampalataya ay, sa Tagalog po ay, ano po yun? Ayaw mabuksan yung aking. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na na mangyayari ang ating mga inaasahan. Yan. Sabi nga po,
kung gusto daw po nating maranasan yung kapangyarihan ng Diyos, panampalatayanan natin. Kaya sabi niya, ang pananampalataya ay pagtitiwala. Kaya kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos, makikita natin yung katuparan na tayo po ay magtatagumpay. Amen? Kaya mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Praise the Lord. Makapangyarihang salita. Sabi, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po, napakahalaga na yung pananampalataya natin ay nakatuon, nakasentro sa ating Panginoon. Amen? Nakasentro. Kaya po, ang application, remember that faith will give you strength. Sabi po, alalahanin natin na yung pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng kalakasan at kakayanan para po magtagumpay sa mga pagsubok, problema, at wag ho tayong mag-aalinlangan na totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag tayong mag-aalinlangan sapagkat kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Maaring hindi pa natin nakikita ngayon pero naniniwala tayo, yun ay tutuparin niya sa buhay ng bawat sa atin. Amen? Sapagkat totoo ang nangako sa buhay ng bawat sa atin. Kasi kung hindi totoo yun, ano pa ang ginagawa natin dito? Masasayang yung ating pong ginagawang pagpapagal. Pero naniniwala tayo dahil ang Diyos ang nangako, naniniwala tayo mangyayari yung sinasabi po niya. Kahit may mga pagsubok, kahit may mga problema, maniwala tayo na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayanan para mapagtagumpayan yung mga problema at pagsubok. Huwag lang tayong mag-aalinlangan sa magagawa ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Number 2, living according to the Spirit. Mamuhay po tayo nang naayon sa banal na Espiritu. Sabi po, turning away from the flesh. Sabi po, living according to the Spirit, turning away from the flesh. Sabi nga po, mamuhay tayo sa pangunguna at gabay ng Espiritu at sabi nga, ilayo natin o talikuran natin yung gawa ng laman. Para tayo po ay makapamuhay na matagumpay o makalakad na mananagumpay, huwag nating pangunahan o huwag nating, sabi nga po, paghariin yung gawa ng laman. Kundi ang paghariin natin sa ating po mga buhay ay ang banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Amen. Siya yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan at kakayanan para po tayo ay managumpay. Amen. Kasi kung hindi po sa pamamagitan ng banal na Espiritu, praise God, lahat tayo magiging talunan eh. Kung ang paiiralin natin yung ating damdamin at kalooban, lahat tayo manghihina at malulupaypay. Pero kapag tayo pinangungunahan at ginagabayan ng banal na Espiritu, patuloy tayong magtatagumpay sapagkat ang Espiritu ang nagtagumpay maging sa kamatayan. Amen. At ngayon po, praise God, siya yung nagbibigay ng kakayanan at kapangyarihan sa iyo at sa akin para tayo makapamuhay ng mananagumpay. Amen. Ang sabi po sa Galatians 5:16, this I say then, walk in the Spirit, and yet shall not fulfill the lust of the flesh. Amen. Ang sabi po, Galatians 5:16, ayan, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Yan, ano po? Ang sabi nga po, gawin daw po nating patnubay ang banal na Espiritu para tayo po ay maging matagumpay. Amen? Kasi kung ang paiirali natin yung ating damdamin at kalooban, manghihina tayo kasi ang ating pong, ang mga kapatid natin may mga kahinaan at kakulangan. Pero kapag ang tiningnan natin at pinaghari natin ay yung pangunguna ng Espiritu, siya yung, sabi nga po, siya yung papatnubay sa atin sa katotohanan. Ang banal na Espiritu, aakayin niya na tayo
sa katotohanan at pawang katotohanan lamang. Hindi niya tayo aakayin para tayo po ay manghina, kundi aakayin niya tayo para tayo po ay patuloy na managumpay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay isang mananagumpay. Amen? Naniniwala po ba tayo na ang bawat isa sa atin ay mananagumpay? Amen. Kaya sabi po, kapag tayo po ay pinapatnubayan, kapag tayo sinasamahan ng Banal na Espiritu, tayo po ay mananagumpay. At hindi lang po tayo sinasamahan, sumasa atin ang Banal na Espiritu. Kapag nasa iyo ang Banal na Espiritu, ikaw ay isang tunay na mananagumpay. Amen? Hallelujah. Sapagkat yung Banal na Espiritu, yan yung nagbibigay sa iyo ng kakayanan at kapangyarihan para makalakad ng may pananagumpay. Amen? Praise God. Hallelujah. Glory to God. Sabi po, to walk victoriously, we need to live according to the guidance of the Holy Spirit. Para daw po tayo po ay magtagumpay, kailangan natin ang gabay ng Banal na Espiritu. Amen? Praise God, hindi yung gabay ng sino pa man, kundi yung gabay ng Banal na Espiritu. Sapagkat ang Banal na Espiritu, itatama ka niya, gagabayan ka niya sa pawang katotohanan lamang. Amen? Hindi niya tayo aakayin sa maling pamumuhay, kundi aakayin niya tayo sa sabi nga po, sa matuwid at maliwanag na landas na ating pong tatahakin. Maliwanag, ano po? Praise God. Parang naalala ko may maliwanag na apelido eh. Praise God. Kaya po, kapag ka maliwanag, kaya sinuot ko medyo maputi kasi medyo dark ako ng konti. Para maliwanag akong tingnan. Amen. Pinangingiti ko lang po ang bawat isa. Praise God. Sabi po, to walk victoriously, we need to live according to the guidance of the Holy Spirit, not submit to the desire of the flesh. Huwag nating ipailalim yung ating kalooban sa gusto ng laman. Amen? Kapag pinailalim natin yung ating kalooban sa gusto ng laman, praise God, tayo po ay mapapahamak. Pero kapag tayo pinangunahan ng Banal na Espiritu, tayo po ay patuloy na magtatagumpay. Amen? Praise God. Hallelujah. Sabi po sa Romans 8:13. Romans 8:13. Ayan. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawan, gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Uulitin ko po, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. Sabi daw po, mamamatay. Hindi naman po physical yan, tinutukoy diyan po na mamamatay, kundi manghihina tayo, parang manglulupaypay tayo. Praise God. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Amen. Totoo po yun. Ano po? Ibig lang sabihin yan, patayin natin yung gawa ng laman sa pamamagitan ng patnubay ng Banal na Espiritu. Para makapanagumpay ka, praise God, ang gawin nating patnubay ay ang Banal na Espiritu ng Diyos. Para tayo makapamuhay ng matagumpay bilang isang Kristiyano, gawin nating gabay ang salita ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin ng katotohanan. Sabi nga po, praise God, hallelujah. Sabi po, practical application, pray daily for the fulfilling of the Holy Spirit. Ask God to give you strength to overcome temptation. Ulitin ko po, manalangin po tayo para po mabigyan tayo ng kalakasan ng Banal na Espiritu. Hingin natin sa Diyos na tayo po ay bigyan niyang kalakasan para pagtagumpayan natin ang mga pagsubok o temptation, yung mga tukso, para mapagtagumpayan natin yung mga tukso. And live according to His will, para tayo po ay mabuhay ng naaayon sa Kanyang
kalooban. Amen? Sabi po, pray daily. Kaya napakahalaga na tayo po. Sabi nga ng iba, kapag ka daw po nasa grasya, hindi na nananalangin. Mas maganda nga po na tayo nasa grasya na mas lalo tayo pong nananalangin at humihingi ng gabay lagi sa banal na Espiritu ng ating pong Panginoon. Sapagkat yan yung magbibigay sa iyo at sa akin ng kalakasan at katatagan para ma-overcome, para mapagtagumpayan natin yung magagawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa. Kapag hindi ka nananalangin, kapag hindi tayo nananalangin, madali tayong madala ng mga tukso. Amen? Di ba? Pero kapag lagi kang nananalangin, meron pong nagpapaalala at nagbibigay sa iyo na talikuran at iwasan, i-resist yung gawa ng kaaway. Amen? Praise God. Kasi yung powerful yung panalangin eh. Kaya kailangan talaga po, marapat na tayo po ay manalangin po lagi po sa ating pong mga buhay. And number 3, matatapos na agad ako. Focusing on the Lord Jesus. Sabi nga po, focusing on the Lord Jesus, our inspiration and strength. Hallelujah. Sabi nga po, tingin lang tayo. Focus lang tayo sa ating pong Panginoong Jesus doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat siya yung nagbibigay ng inspiration, yung pong, ano ba sa Tagalog ang inspiration? Inspiration pa rin. Kakayanan, at saka yung kalakasan. Ano po? Siya rin po yung nagbibigay ng kalakasan sa atin. Praise God. Kaya nga po, kapag nakapokus ka sa Panginoon, praise God, talagang ang buhay mo, lalakad ka na siya yung iyong ginagawang modelo. Siya yung ginagawa mong halimbawa na kung paano namuhay ang Panginoon, lakaran din natin, gawin din natin kung paano siya tinukso, kung paano siya nagtagumpay doon sa mga tukso, ganun din tayo po, mapapagtagumpay natin. Kasi alam natin na tayo nakapokus sa ginawa ng Panginoon. Kasi kung sa buhay natin, pagka hindi tayo nakapokus sa Panginoon, madadala tayo ngayon pa lang sa rami ng mga nag-o-offer ngayon na lang, dahil nagkakandidatuhan na naman. Pagka hindi ka naging focus sa Panginoon, magagalit ka sa kanila eh. Kasi ang aga-aga pa lang, parang gusto ng gumagapang na agad ng nagsasabi na ng kanilang gustong iparating. Pero naniniwala tayo, huwag doon tayo pumokus. Pumokus tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi kung po-focus lang tayo doon sa mga nakikita natin sa kapaligiran, manghihina ka at manlulupaypay. Tayong lahat, manghihina at manlulupaypay. Pero kapag nakapokus tayo sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, patuloy tayong makasusumpong ng kalakasan. Sabi nga po sa Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tumingin lang tayo sa Kanya. Sapagkat siya yung sabi nga po, siya yung nagbibigay ng katagumpayan sa buhay ng bawat sa atin. Amen? Wala nang ibang magbibigay ng tagumpay sa iyo at sa akin maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Sapagkat yung tagumpay dito sa mundo, samantala lang. Pero yung kapag sa Panginoon, pang walang hanggan. Amen. Kaya po may forever sa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. To walk victoriously, we need to focus our eyes on Jesus. Sabi nga po, para daw po tayo po ay maging matagumpay, focus lang. Parang parang tawag dito yung may hila ng karito na kabayo, mayroong tapo, yan. May ganun po yun, para hindi po siya nadidistract. Yung nakalagay dito sa may matahan niya, para nakadiretso lang yung kanyang tingin. Kasi kung wala yung nakalagay na ganon,
madidistract siya kasi may dumadaan sa sakyan, di po ba? Pwedeng magkaroon ng problema. Pero kapag dahil wala siyang ibang nakikita at nakadiretso lang yung tingin niya, kahit anong mga pagsubok, problema na dumadaan sa gilid niya, tuloy-tuloy lamang siya. Amen? Praise God. Kaya po, focus. Ayan. Focus lang. Parang, at kapag nakafocus ang buhay natin, nakasentro lang sa Panginoon, praise God. Hallelujah. Tayo po bilang mga mananampalataya, patuloy na magtatagumpay. Praise God. Hallelujah. Sabi po, He is our example and strength. Despite of His suffering, He triumphed and He will give us strength and overcome. Hallelujah. Sabi nga po, kung paano ang Panginoon nagtagumpay, praise God, tayo rin po magtatagumpay. Amen? Hallelujah. Hindi dahil sa ating kakayanan o kalakasan, kundi dahil sa kakayanan at kalakasang inilagay na ng Panginoon sa iyo at sa akin. Amen? Praise God. Kapag alam mo yung kung sino ka sa harapan ng Panginoon, ikaw ay isang mananagumpay. Amen? Hindi katalunan. Amen? Tayong lahat mananagumpay. Sabi po dyan, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng kabuuan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan trono ng Diyos. Amen? Napaka-powerful na talata. Ano po? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Siya lang pala yung pwede nating kuhanan ng kalakasan eh. Wala nang iba. Praise God. Hallelujah. Praise God. Sabi po, practical application. And every challenge you face, remember that Jesus is your strength. Spend time daily to meditate on His Word and let Him be inspiration for your life. Uulitin ko po. And every challenge you face, remember that Jesus is your strength. Siya yung ating kalakasan. Spend time daily to meditate on His Word. Magkaroon tayo ng panahon o oras sa pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Yun ang kailangan natin para tayo po'y makapamuhay na mananagumpay. Kapag hindi na natin binubulay-bulay o pinag-aaralan ng salita ng Diyos, parang yung sa pagkain lang, kapag hindi ka na kumakain, manghihina ka at manlulupaypay. Mangangayayat ka din. Pero kapag di po ba, kung paano natin pinakakain yung ating physical na katawan ng mga pagkain pang-physical, pakainin din natin yung ating kaluluwa para tayo po ay lumakas at tumibay. Amen? Sa buhay na ito, kailangan natin po ang kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Hindi yung kalakasan ng kung saan manggagaling, kundi yung kalakasang nagmumula sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po, sa buhay natin, mahalaga na tayo po ay, sabi nga po, pinapatnubayan o at pinangungunahan ng banal na Espiritu ng ating pong Panginoon. Sabi po, as Christian, we are called to walk victoriously through faith in God, living according to the Spirit and focus on Jesus. We will have the strength to overcome the challenge of trials of life. Sabi po, ang application po, faith in God, remember yourself to trust God in all things, not give up in the face of trials.
Uulitin ko po. Faith in God, remember yourself to trust God in all things and not give up in the face of trials. Pangalawa po, living according to the Spirit, pray for the power of the Holy Spirit to overcome temptation and maintain holiness. And number 3, focusing on Jesus. Meditate on the life and teaching of Jesus and let Him be the strength and inspiration in every step of your life. Sabi nga po doon sa una, faith, maniwala tayo sa ating pong Panginoon. Pangalawa po, focus lang sa tinapos ng Panginoon para tayo po'y magtagumpay. Pangalawa po pala, living according to the Spirit. Mamuhay tayo sa patnubay at gabay ng Banal na Espiritu. At pangatlo, focusing on Jesus, yung sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At kapag dyan po nakasentro yung ating pong buhay, tayo po ay patuloy na magiging mananagumpay. Ang mga Kristiyano ay tunay na mananagumpay. Amen? Kaya po tayong lahat ay totoong mananagumpay. Magandang gabi po sa inyong pong lahat. Maraming salamat po. At nawa po ang salita na yon na ating pong narinig ngayong gabi ay nakapagbigay ng kalakasan, katatagan sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Kayo ang Diyos na nagbigay sa amin ng kakayanan para kami po ay makalakad na mananagumpay. Ngayong gabi, Panginoon, kami po ay dumadalangin at tumudulog sa trono ng iyong kahabagan upang magpasalamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Hindi po para magmakaawa, kundi magpasalamat sapagkat binigyan mo na kami ng kakayanan. Sumasa amin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu para kami patuloy na makalakad na isang mananagumpay. Lord, salamat po sa mga salita mo na pinag-aralan po namin ngayong gabi, na kami bilang mga mananampalataya, marapat lang na kapag naunawa namin ang iyong mga salita, hindi lang po namin ito narinig, kundi biyayaan niyo kami ng kakayanan at kalakasan na ito po'y aming pong malakaran at maikapamuhay. Salamat po, Panginoon, ng maraming sa mga salita mo na nagpapaalala, nagtuturo at gumagabay sa amin para kami po ay patuloy na makapamuhay na isang mananagumpay. Thank you, Lord. Salamat po ng maraming. Alam ko pong ang mga salitang ito, Panginoon, ay nagbigay ng pag-asa, nagbigay po ng kakayanan at kalakasan sa akin pong mga kasama na ngayong gabi ay kasama po sa gawain nito. Alam ko pong pinagpala mo na sila at ang aking pong dalangin, sino man po, Panginoon, ang dumaraan sa mga pagsubok at problema ng buhay, ang mga salitang ito pong kanilang narinig, ang siyang maging daan para sila po ay patuloy na managumpay sa kanila pong buhay bilang isang mananampalataya. Salamat po ng maraming, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. At patuloy po namin pinagkakatiwala at ibinabalik sa inyo lahat kapurihan, karangalan at kadakilaan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen.